Oh. One take po lahat and nakaka-inspire po yun para sa amin. Parang gusto po namin galingan na maging katulad, kasing galing po namin siya one day. Ganun po. Never sumakit ang ulo. Yes. Kina Robin and Angela. Yes. Siyempre, quite mo why. Pero for the benefit ng mga nandito, bakit po? Kasi prepared yung dalawang ito sa unang pelikula na together. Hindi ako nahihirapan. Not only sa dalawang to, but the entire cast. Wala akong masabi. Ang swerte ng director kapag ang gagaling ng artista. Mabilis ng shooting, may binibigay sa nagugulat ako. Lahat sila, Angela, Robin, dumali yung buhay ko bilang director. Hindi sumakit talaga yung buhay ko. Ang babait nila. Ang babait sila. Yes. And maganda, wala sa mga kasamang mga antipati pa. Wala is. Ang swerte ko sa set, walang gano'n. Walang bad vibes. Good vibes lang kami sa set kahit lahat yung out of town na-lock-in kami. Nakatulong actually lock-in kasi pag lock-in, araw-araw kayo nakikita unlike sa Manila every other day. So mas nakilala namin yung bawat mas isa. Nagiging familiar kayo. Mas nagiging familiar kami. Tsaka mas mabilis yung galaw pag lock-in kasi nila-diretso yung shoot. Sabi mo, even Gene, the brother of Robin, di ba? Magaling makasama. Si Kuya G. Nasaan ba si Kuya G? Kuya G. Yan. Marami ding fans yan. Oo, lagi yung supportive yan. In-interview ko nga yan. Oo, marami ding fans yan sa TikTok. Oo. So, lagi siyang nakaalalay din kay Robin bilang Kuya. So, nakakatuwa pang tayo yung dalawa. Yeah. Thank you, Direk, ha? Ikaw, kilala talaga kita. Sinasabi mo kung ano po, di ba? Yes po. Yeah. Pero, syempre kay Robin and Angela, yeah, congratulations and good luck. Syempre, sa January na to, di ba? Dalas namin kayo nakakatsikahan. Parang, wala kayong pinagbabago. You're very, very nice. Actually, just the other day, alam ko wala si Lorna Tolentino dito. The last time when we went to the mall, your mall show, napag-usapan natin si Lorna. Super puri nyo, super thankful kayo for accepting your movie, di ba? Kausap ko si Lorna the other day. Sabi niya sa akin, si LE, she cannot make it here kasi nasa Latin siya ng isang TV series. Pero sabi ko, what can you say about Robin and Angela? Sabi niya, ang sarap-sarap to be working with two newcomers na ang gagaling, alam nila ang ginagawa nila at hindi marunong, hindi mayabang, marunong rumispeto sa mga nakakatanda sa kanila, sa senior stars. And napansin niya raw sa inyo, it's not only with her or sa mga ibang co-stars nyo, marespeto daw kayo even sa mga crew, kahit lahat, pinuri kayo ni Elvis sa akin. Actually, to quote her, para mas tama, sabi niya, lahat ng kasama sa trabaho, not only the stars, marunong silang respeto, magbigay galang sa mga nakakasama nila. Tapos, sabi niya, nagulat ako at mahusay ang mga bata. Yan. They have the gift. Ibig sabihin, magaling kayo ang market, di ba? Nararamdaman ko sila sa mga eksena namin. Alam ng Viva ang merong talento. Kudos to Viva. Yan, pinuri niya nga si Boss Vic. Sa pagbibigay sa inyo ng project na to, alam daw ni Boss Vic, may mata talaga siya. May talent, di ba? So, yan, Angela and Robin, anong masasabi niyo sa papuri ni LT Lorna? Premiadong actress siya na. Sobrang nakakataba po ng puso kasi sobrang taas po ng tingin namin kay Miss LT. And sa totoo lang po, every time she's on set, kinikilig po talaga kaming dalawa. Wala pa pong taping, sinasabi na po namin yan. At pinagmamayabang na, kasama namin si Miss LT. Ganyan. So, working with her, it really amazed us. Sobrang, may intindihan niyo po kung bakit sobrang ang tagal niyo na sa industry because she really has that talent na sobrang raw and natural. Sobrang isang snap lang, like, action, iyak agad. Sobrang galing talaga. One take po lahat and nakaka-inspire po yun para sa amin. Parang gusto po namin galingan na maging katulad, kasing galing po namin siya one day. Ganun po.
Hindi, magaling na nga raw kayo. May pag-asa. Hindi pa po. Marami pa po kami kakain-kanin. Hindi, pero ayun po, sobrang thankful po ako kay Miss Lorna na tinanggap niya talaga ito. Unang kita ko pa lang sa kanya, Miss Lorna, isang karangalan. Maraming salamat po, tinanggap niyo to. Tapos hindi ko pa nga po siya makausap masyado nun kasi nasa starstruck talaga ako sa kanya. Pero ganyan po yung sinabi niya tungkol sa amin, kaya sobrang nakakakilig. Isang napakalaking artista, ganun po yung nasabi sa amin. Thank you so much, Miss Lorna and sa Viva, dahil sa pag-cast niyo po din kay Miss Lorna. Yeah. Pero ang sarap direct, no? Miss PB, ang sarap na pag ang mga baguhan nagpupuri lalo na sa kabaitan, diba? Pero yun nga, syempre, maraming mga baguhan na talagang super nice, di ba? Pero abang sumisikat, mararamdaman mo talaga yung pagbabago, lalo na pag may mga launching movie katulad nito. Kayo, mapapromise nyo ba na you will stay na ganyan kabalit, di ba? O na hindi kayo babaguhin ng sistema ng kasikatan. Ako po lagi pong pinapaalala sa akin ng papa ko, who's taking a video of me right now. Nandito yung dad mo, ayan. Na lagi po akong maging humble at huwag makakalimot sa mga nakatulong sa akin. So, andyan naman po lagi yung mga taong nagmamahal sa akin, nagpapaalala sa akin na matuto pong tumanaw ng utang na loob at maging marunong magpakumbaba sa lahat ng bagay. Kaya lahat po ng blessing na binibigay po sa akin, hindi ko po siya ino-overthink na, ay, ang laki ko na. Hindi siya nakakalimutan sa ulo ko. Parang iniisip ko nga na, ordinaryong tao lang po ako. I'm just like everybody else. And I hope that I stay that way. I try to be self-aware as much as possible naman po. I'm sure, Angela, no, kung nasama ng mama mo ngayon, she's guiding you. Kasi, di ba sabi mo sa amin, yan ang tulong ng mama mo, na maging mabait sa kapwa mo, maging marunong makisama. I'm sure she's very, very happy. Kahit 5 years na nga siyang wala, di ba? I'm sure she's really guiding you. Grabe. Ako naman po, sure ako na hindi lalaki yung ulo ko. Kasi alam ko na si Lord mismo yung magbababa sa akin pag talagang lumaki yung ulo ko. Talagang tinatatak ko sa utak ko yun na dapat wala magbabago sa akin. Kahit anong pelikula na yun, kahit mag-MMFF na ako, wala akong rason para magbago. Kasi wala naman ako dito kung wala yung mga tao sa paligid ko. Yan po. Thank you very much. And syempre, good luck ha. January na to. We're all so excited. Si Direk, ang galing-galing niya. Talaga. Yeah. Thank you so much. Thank you, Pipi. Thank you. Thank you. Great questions. Maraming salamat po, Sir June Lalin. Okay, ang susunod na magtatanong, let me just enumerate the list of press na magtatanong para makaready po tayo. Bobby Recantina, Nurse Almo, followed by Aster Amoyo and Jeff Fernando. Ngayon po, from Manila Bulletin, let's hear from Bobby Recantina. Marami nila, Angela. Kay Direk, saan kayo na-challenge sa paggawa ng movie na ito? Considering na adaptation siya. Ang unang challenge niya is, paano mo siya ikukwento ng kwentong Pilipino. Isa yun. Pag kasi pinanood mo yung original, it's very Korean. It's heavy on comedy. So, kailangan ko siyang i-adjust sa Filipino culture at kailangan ko siyang gawing rom-com because I'm working with a love team. So, that's the first challenge na I think nagawa natin. And secondly, more on shooting yung challenge kasi lahat kami out of town. Lahat kami out of town. Tsaka ito yung unang pelikula ko. This is my fifth film na nag-direct ako ng may rigging. Ito sinabi ko sa harness to. May stunt, may heavy prosthetics. Basically, yung buong nature ng pelikula is challenge on my part as a director. Yun po. Okay, second question. Yung ending ng original, napag-usapan din siya eh. Pero kayo, how would you describe yung ending nitong... Naku, hindi ko pwede ikwento yung ending kasi it's an ending. Pero definitely, ibang-iba yung ending namin Okay. sa original. Kailangan namin siyang baguhin for the Filipino audience. Thank you, Direk. Salamat po. Thank you, Tito. Okay, thank you so much. Up next, pakinggan na natin from GMA Entertainment, Nurse Almo.
Hello, good afternoon. Here Hello po. for Robin and Angela. Anong pakiramdam na after ng series nyo meron na kagad kayo? At kayo pa yung parang first movie of the year next year? Sabi ko nga po, this 2025 is the biggest plot twist na year ng buhay ko. Kasi even Seducing Jay Palma, hindi ko po siya in-expect. It just landed on my lap. And when I heard the news that I will be starring in a film, and not just starring, I'd be leading in it, sobrang hindi ako makapaniwala na natulala lang po ako eh. Tapos parang I had to snap back into reality na, wow, ang galing. Lahat ng mga pinagdarasal ko noon, lahat ng pinapangarap ko noon na parang imposibleng makamit, biglang nasa harapan ko na. And at that moment, I didn't know how to react, but now that I'm sitting here in this press con with everybody, it seems more real to me. Kahit tapos na po siya, parang I'm still in a limbo. Hindi ko pa siya ma-process, but I'm just super grateful and happy. Tuloy-tuloy po yung blessings na dumarating sa akin. Thankful lang po talaga ako kay God, pati sa Viva, at sa lahat po ng mga nagtitiwala sa akin. Yan lang po. Ako naman po, hanggang ngayon talaga hindi pa rin nagsisink in sa akin. Sobrang excited po ako sa pelikulang to. Parang kailan lang po, sa lahat ng interviews ko, sinasabi ko sana magka-pelikula po. Sana makagawa po ako ng kakaibang pelikula. Tapos ngayon, pinagkatiwala po sa amin ni Viva itong A Werewolf Boy. Napakalaking pelikula po nito. Tapos sa amin po ni Angela, pinagkatiwala. Tapos isang napakagaling na director pa yung nag-direct. Kaya super thankful po talaga kami. Super, talagang hanggang ngayon kinikilig pa rin ako. Hindi ko pa rin napaprocess na hihiling. Hindi ko napaprocess na may pelikula na po. Wala nga po masabi sa inyo ngayon eh. Pero yun, super thankful lang po ako sa lahat and sa Diyos. Okay. Thank you po. And for my second question for Angela, you're a P-pop member before. Masasabi mo ba na worth it yung pag-try mo sa acting level? Yes po. It's always been a dream of mine to be an actress. And passion ko din po yung dancing and singing. Pero once I started acting, parang dito ko na-realize na mas love ko pala talaga ang acting. Mas ang saya sa feeling, mas fulfilling siya. Ang sarap po talaga sa feeling. And I just love acting so much po. Ano lang, ikukontinue pa rin ba yung P-pop career mo or all the way, acting career? I'm torn because, like I said, love ko rin po talaga mag-sing and mag-dance. Kaya as much as possible, tinatry ko siyang i-incorporate sa mga mall shows. Sumasayaw po ako, kumakanta ako. Para satisfied yung self ko na I'm still dancing, I'm still singing, kahit I'm no longer part of a girl group po. Parang ano ko po siya eh. Parang pulto. Yung pagiging NFT pop girl group. Yan pa. Thank you. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, acknowledge po natin, of course, ang ating award-winning actress part of the cast. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, Miss Candy Pangilinan. Miss Candy, bati po muna kayo. Please stay in the center for solo photo po. Gorgeous, gorgeous lady. And syempre, we will have a group photo after our press conference. Maraming salamat, Miss Candy. Okay, moving on po tayo. Let's hear from Aster Amoyo from TikTok, People's Journal, and PSN. Kukonti pa. At tatayo daw ako. Magkano? Sorry. Congratulations muna sa inyo lahat. Candy, good, you made it to the press con. Ikaw na muna tatanungin ko. Usually, Direk, I'm here. Nandito ako sa Hi, Direk. Usually, tinatanong ko talaga yung discoveries. I don't know if this is your first time to work with Robin at saka si Angela. Anong na-discover mo sa kanila? Likewise with Direk, bago ko sila tanongin. On
honestly, nagulat po ako. They can act. Totoo. Diba? Kasi, they really can act. They really can act. And Direk is very collaborative. And si Direk, first time ko siya nakatrabaho. But ang sarap niyang katrabaho. Hindi ko na masyado kailangan mag-isip. Alam niya yung gusto niyang gawin. Alam niya kung ano gusto niyang gawin. Alam mo yan, Tita Aster, yung pagpunta mo sa set, you just have to do your job. And alam niya alam niya yung kailangan niya gawin. Alam nila yung trabaho nila. Kumbaga, everybody knows their assignment. Everybody nagtrabaho, ginawa yung assignment nila. Kaya pagdating doon sa set, go. Kasi job well done. Kumbaga, gumawa ng mga assignment. Yun ang masasabi ko. They can act. Thank you, Candy. It's nice to see you again. Direk, I'd like to ask you the same question. Discovery is working with this cast. Sa Rabjel, kay Robin tsaka kay Angela, si Lucy Drake Palma pa lang, nakita ko na kung gaano sila kakuhaw matuto, kung gaano sila ka-willing to work, kung gaano sila nag-prepare sa character nila, kung gaano sila ka-professional. Hindi ko siya masasabing discovery, para siyang more on good observation na ang ganda ng future ng dalawang ito. So, dumiretso sa matakin mo from series mas biglang pelikula. I mean, ang bright ng future ng dalawang, ayaw mo sabihin bata kasi hindi na sila bata. Ang ganda ng future ni Robin tsaka ni Angela. Hindi sila reklamador. Si Robin, binitig ko sa harness, pinakain ko ng galing sa lupang puti, kamote, pinagapang ko. Si Angela, kung ano yung pinahiga ako sa gubat. They just do their job. Congratulations pala, Direk. Ang ganda ng trailer. Ang ganda nito. Gusto kong kunin ang reaction nyo, Robin and of course Angela, sa mga sinabi sa inyo ni Candy at saka ni Direk. Nakakilig. Sobrang kinikilig po ako. To be honest po, during the shoot, I was very nervous and pressured. So I was doing my best not to let it get to me. And sobrang saya ko po that Miss Candy was there. She was one of my biggest motivators there. She would always hold my hand and then I would calm down. And hearing that from her and from Direk, parang nawala lahat ng worries ko. Kasi these past few days, I couldn't sleep. I keep thinking about this movie. Like, alam ko sa sarili ko, ginawa ko yung best ko. But the question in my mind is my best enough? Is it good enough? So, nung narinig ko po yun, parang nawala lahat ng worry ko. Sobrang thankful po ako sa inyong dalawa. Thank you po for seeing our potential and believing in us po. Thank you po. Wala po akong masabi. Si Direk Chris, nung sa movie po dati niya, Instant Daddy, naka-work ko na siya doon. Tapos, ang saya-saya ko po na naka-work ko siya kahit yung role ko saglit lang po. Sobrang isang karangalan na para sa akin na makatrabaho si Direk Chris. Tapos ngayon, siya po nag-direct sa pinakaunang pelikula namin. Kaya sobrang thank you, Direk. Salamat po sa tiwala niyo sa amin. Salamat sa mga tinuro mo sa amin. Hindi namin magagawa yan kung wala ka sa tabi namin. Yan kay Miss Candy. Sobrang nakakakilig yung mga sinasabi ni Miss Candy. Parang dati lang, kahit saan pelikula mapapanood niyo po si Miss Candy. Ganon kasi si Miss Candy, tapos pinupuri niya kami ng ganon. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya maraming salamat po. And yung sinabi ni Miss Candy na parang lahat ng tao sa set, ginagawa yung trabaho nila. Totoo po yun. Sobrang nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nasa likod ng camera. Sila po talaga yung dahilan kung bakit namin nagagawa yung trabaho namin. Totoo po yun. Maraming salamat po sa kanila lahat. Direk MJ, Direk Jack, sa lahat po. Thank you so much po sa inyo. Miss Chris, ma'am, love you. Lastly, sa inyong dalawa, you've been paired. Pangalawa niyo na to, di ba? Ay, pangatlo. First movie together, pero parang dalawang serye na. Tama ba? Dalawang serye? Yung isang serye po, hindi po kami magkasama. Okay. Alright.
Okay, so napakabago pa lang ng team up nyo, napakabago pa lang ng love team, but for the very first time, sinugalan kayo kaagad ng Viva, ng sarili nyong pelikula. I mean, I know there is pressure, kasi kayong dalawa ang nagdadala ng pelikula. Anong pakiramdam? Ano ang expectation nyo? I don't know what to answer for the first time kasi po, nung sinabi nga po sa akin na, nung in-announce po sa amin na magkaka-movie kami together, nagulat po kami kasi it hasn't been that long since our first project together. So unexpected po talaga siya, unexpected na blessing. And during our workshops, ang sabi po ni Ms. Ana sa amin is, don't you see it? Sinugalan kayo ng Viva. Sumugalan sila sa inyo. Ibig sabihin, they believe in you. Ikaw or kayo na lang ang hindi naniniwala sa inyo. So parang big wake-up call yun na ako na lang pala yung hindi naniniwala sa sarili ko. So, after that, I started thinking and praying na I can do this. This was given to me, to us, for a reason. And ayun po. Ayun naman po, yung pinagkatiwala po sa amin ni Viva itong project na to. Doon pa lang po sa pinagkatiwala sa amin. Parang bago po kaming mag-umpisa, parang pinag-usapan na namin yan na kailangan galingan po talaga namin dito. Bukod sa first movie po namin to, hindi po madali yung binigay nilang first movie sa amin. So bago po talaga kami mag-start, sobrang kinakabahan na kami. Sobrang daming workshop po yung in-attendan namin. Kay Ms. Ana Fileo, sobrang laking tulong po niya sa amin talaga. Sobrang nagawa niya po akong werewolf, nagawa niya po akong hindi tao talaga. Sobrang laking pasasalamat ko po sa Viva na ito po yung binigay nilang project sa amin. Sobrang gandang pelikula na ito po, na in-adapt namin from Korea. Yan po. Pips, pahabol isa pa. Nasaan level na ang pagkakaibigan nyo bilang magka-love team at bilang magkaibigan? 10 out of 10 na po. Wow! Last time po kasi sabi niya 9 out of 10. 10 na yes. Yeah, may konting pa-holding hands pa nga dito sa sofa. Okay, ngayon po, from Daily Tribune, let's listen to Jeff Fernando. Hello po. Hello po. Hi. Question ko for Robin and Angela. In every screen tandem or love team, number one secret lagi ng success is yung chemistry between the two. Sa inyong dalawa, saan nanggaling yung chemistry na yan? And nandun, present ba siya agad? Actually po, parang biglaan lang po yung pag-love team namin. Talagang po. So, ang dami namin workshop na pinagdaanan. Pero yung chemistry po siguro, nandyan na talaga. Kasi bata pa naman po ako, crush ko si Angela. Nakikita ko talaga siya sa studio. So, talaga may chemistry talaga. Yung pag-iitig ko sa kanya talagang crush ko siya. Ganun po. Ayun, wala. Angela, ikaw? Kasi si Robin, he's very charming in all aspects. So, hindi po ako nahihirapan kiligin sa kanya. It comes out naturally. So, kapag may eksena po kami and during our workshops, siya po yung, ewan ko, he really does make me feel giddy and happy. And I think that helps a lot po with our chemistry. Hindi ko po masasabi na una pa lang, right off the bat, meron na. That's why we had a lot of workshops together kasi bigla ang pairing na po pala. So, we didn't know how to work with or act together pa. But after the workshops and after a few days of taping sa SDP, parang mas naging comfortable ako sa kanya. And, actually, okay nga yung medyo hindi pa, comfy sa isa't isa. Parang mas nakakilig. Pero parang, yan ba? Doon pa ako humuhugot ng kilig. Sa kanya po talaga as a person. Okay. Next question is for Robin. Kanina sa trailer ng Our Wolf Boy, meron kang transformation.
Kwento mo sa amin na experience noon, gano'ng katagal yung ginawa at saka yung experience na habang nagtatransform ka. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa prosthetics ko sa pagtsaga sa akin, Depocado. Sobrang solid po ng prosthetics ko. And sobrang tagal po talaga nilalagay yung prosthetics kasi madami. Noong una po, sa mga look test, parang 4 hanggang 5 beses po ako nag-look test. Tapos, lagi pong 4 hours. Everyday po yun sunod-sunod. Tapos ang hirap pong bakbakin sa katawan ko. Tapos mapapansin niyo po yan, kada may ganap ako, lagi ako may kati sa mukha, may dikit-dikit sa kamay. Kasi dahil po yun sa prosthetics. Pero super na-enjoy ko po yung prosthetics. Parang kakaibang tao pa pag nakasuot na sa yung prosthetics. Tapos pag reverse call kami, late night nila ilalagay yung prosthetics, tas lahat pagod na. Pero sobrang tiyaga talaga ng mga prosthetics ko. Talagang ang gaganda po ng ginawa nila. Ayun po. Okay, thank you and congratulations. Thank you po. Alright, maraming salamat po. For batch 2 of Entertainment Media, we have Alan Sancon, Kate Adahar, followed by Dolly and Carvajal. For now, pakinggan natin from Stars Photog, Alan Sancon. Hello, congratulations Robin and Angela, Derek and Ken. So congrats. Yung tanong ko lang, follow-up ko lang kay Angela, yung tinanong kanina na crush ka pala ni Robin before pa, di ba? Pero gaano mo nakatagal nung nalaman mong crush ka ni Robin? Sinabi niya ba sa'yo personally or ano yung naging reaction mo? Ang sabi niya po kasi at first is that nakikita lang niya ako and nagagandahan lang siya. Pero recently lang niya inamin na crush niya talaga ako nung time na yun. So, kinikilig lang ako na kinikilig lang po ako na somebody like Robin could have a crush on me. Thank you. Yung second question ko for Robin. Robin, nakita namin sa trailer na bukod sa prosthetic na napaka-challenging ka mo ng tagal-tagal kinakabit. Parang dito mapapatunayan na you're a great actor kasi parang madalang ka yata magsalita rito. Mata-mata at parang acting-acting lang yung gagawin mo. Gaano ka-challenging sa'yo yung part na yun? Hindi ka nagsasalita pero kailangan mong umacting at ipakita mo yung emotion mo. Actually, nung una po, sobrang excited ako na gawin nito kasi feeling ko madali. Feeling ko madali kasi wala kang linya. Pero sa totoo lang, sobrang hirap po nitong ginawa ko. Ito po yung pinakamahirap kong ginawa. Tapos, parang hindi mo mapapakita yung emotion mo nang hindi ka nagsasalita, di ba? Parang paano mo po kakausapin, gano'n. Pero sobrang daming workshop po na pinagdaanan ko. Tapos palagi po ako nanonood ng mga aso. Tinitignan ko po kung paano sila gumalaw, kung paano sila sa amo nila. As in, sobrang hirap po talaga nito na hindi ka nagsasalita. Ayun. Kadaplangan, napanood nyo ba yung Korean version nito? And how do you differentiate yung character nyo or yung acting nyo compared dun sa original? Actually po, clips lang pinanood ko talaga. Sinasabi po na direct sa akin na panoorin ko daw po si Song Joong Ki doon. Pero parang hindi ko po talaga siya pinanood na buo. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi ko magagaya yung ganong kagaling na aktor. So, ginawa ko na lang po, gumawa po ako ng sarili kong version. Pero kumuha po ako ng pointers sa akin. Yan po. Angela. Ako naman po, I've been familiar with the film na I think I watched it before. Tapos pinanood ko po ulit for a refresher. Kasi gusto ko po talagang ma-digest yung story. Kung ano yung dahilan, kung bakit naging ganun si Sarah, kung paano nag-iwan si Boy. Gusto ko po maintindihan ng maigi yung movie. So I think I watched it a few times. Pero I think the challenge for me was yung hindi nga po ma-copy or magaya yung acting po dun sa movie na yun. So what I did was during our workshops po is, yun po, gumawa po kami ng pointers, nag-list down, nag-aral po kami ng character namin kung paano siya magiging Pilipino. Thank you everyone. Congratulations. Thank you, baby. Okay, thank you. Ngayon naman from Random Republica, we have Miss Kate Adahar. Hi! Grabe ni Angela. Lagi nababanggit na grabe nga yung pagsikat nyo after na success ng Butya, ng Sinusing Marikpana. Sabi nyo rin, ayaw nyo magbago. Ano yung conscious effort nyo para hindi umakyat sa ulo yung pagsikat?
Ako po, yung, for me, my conscious effort siguro is yung pinipili kong hindi magbago. Kasi, ano naman po yun, kapag magbabago ka, conscious ka dun. Tapos, iniisip ko sa sarili ko na I'm just the same old me. Lagi kong nire-remind yung sarili ko na I'm still the old Angela with better opportunities, but I'm still gonna remain myself. True to myself. Ako po iniisip ko lang po yung dating ako. Parang wala naman talagang nagbago. Nagbago lang po yung ginagawa ko sa araw-araw. Nakakain ko lang po yung gusto kong kainin. Pero yung dating ako pa rin po yun. Yun yung iniisip ko. Kaya hindi ako pwedeng magyabang. Wala akong pwedeng pagyabangan ng tao. Wala akong pwedeng tapakan ng tao kasi wala pa ako napapala. Wala pa po ako sa dulo ng pangarap. Kahit makarating man ako doon, hindi ako magyayabang. Yun po. Thank you. And pag kayong dalawa na lang yung nag-uusap, ano pa yung pinapangarap niyo for yourselves and as a love? Parang gusto namin mag-concert, tapos sasayaw kami dalawa. Lagi namin napag-uusapan yan. Gusto namin sumayaw na magkasama. Di ba namin natatry yung talagang kami lang dalawa. Palagi po kami pinapakanta, siya lang naman singer sa amin dalawa. Hindi po ako marunong kumanta, alam po na lahat yan. Pero, totoo yan. Ayoko na. Pinag-uusapan po namin ni Robin is kahit saan man po kami dalhin ang landas namin sa karera namin, is that we'll always stay supporting each other. So kahit if there was a chance na magka-movie siya with somebody else or magka-project ako na hindi siya kasama, tapos mag-iba yung yung career paths namin. We'll always be there for each other, rooting for one another. Yun po. Yun naman po yung pangako namin sa isa't isa. And we keep aiming higher. Parang wala naman pong masamang mangarap, di ba? Kaya we just really want more. Gutom pa po kami. Gutom pa kami matuto, gutom pa kami sa projects, and we really want to strive not just for us, for our own benefits, pero para po matulungan namin yung pamilya namin at yung mga mahal namin sa buhay. Ay angat din po namin. At hindi kami magre-reklamo kahit anong mangyari. Yun yung palagi namin pinag-uusapan. Parang kahit ano pong ibigay nyo sa amin, kahit hindi nyo kami patulugin, okay lang sa amin. Talaga po yan, sure po kami dyan. Yun po, salamat po. Alright, those are great goals to have. Thank you so much, Robin and Angela. Thank you, Miss Kate. Okay, moving on, rounding up batch 2 from the Philippine star, Dolly Ann Carvajal. Hello, I'm Robin and Angela. My question is, from dogs, we can learn loyalty and unconditional love. From a werewolf, what can we humans learn? Kasi gumanap ka ng werewolf of tongue twister. Ang werewolf sobrang loyal talaga nila. Apart dogs nila? Hindi, parang same lang po. Pero ang pinapanood ko po talaga, ang aso talaga. Kasi sobrang loyal po ng mga aso. Talagang, pag naging werewolf lang po ako, pag nagigalit, parang gano'n yung iniisip ko. Pero pag normal ako na tao, aso talaga ako. Kasi aso ako ni Angela. Yung gusto ko po ginaganon lang ako ni Angela. Parang feeling ko talaga pag nasa shooting kami, aso lang talaga ako. Yan po. Ako naman po, I think yung difference ng dog sa werewolf is that a wolf is wild. Pero ang werewolf, kalahating tao, kalahating wolf. So what can humans learn from a werewolf? You can learn na, although your feelings are complex and although it's hard to contain your wild instincts, now once you learn to love someone, katulad po ni Boy, once you learn and you get attached, you become docile. You become, I don't know, it's kind of like love games. So a werewolf that is learned how, and a werewolf that learned to love, yun po yung I don't know what to say. Yun lang po yung masasabi. Thank you.
for Direk and for Candy. Hi Candy, nice to see you. Kung bibigyan nyo ng blurb o tagline yung movie, what would it be? Tagline. Love waits. Love waits. Nice. Ako, love heals. Love heals. Thank you. Very good. Love heals, love waits. Thank you so much. Miss Dolly. Okay, later on, batch 3, we have Jojo Pananigan, Mark Magadia, and finally, Patrick Fresno. For now, let's hear from Jojo Pananigan from Rider PH Studios. Ang question ko kay Angela, I love the use of the word docile. Engine ko. Kay Direk, ano ba? Yes. What's so romantic or what's so special about the original story of a werewolf boy or the mythological creature na werewolf na kasi nag-effort pa kayo na gawing rom-com, i-Philippinize, when in fact you could have just used a local mythological creature or a story na rom-com na agad. So why did you stick to it? Kailangan ko siyang i-adjust eh. Yung kasing original, I think we agreed with my creative na si Paolo habang sinushoot namin yung werewolf. Napansin niya paano ko binubuo yung pelikula compare sa original. Ang observation ni Paolo is, I think our movie is more heartfelt, more family-oriented, and more rom-com. Yung kasi yung gusto ng Pinoy, yun yung gusto nilang mapanood. And more dramatic. Kasi we love crying, we love romance, we love family story. Kailangan ko siyang idikit doon. Kung hindi ko kasi siya babaguhin, kung hindi ko siya i-adjust, parang wala akong ginawa. Parang hindi ako nag-effort to change the original. Eh, Filipino audience ko, hindi naman mga Koreano. So, kailangan kong pumabor sa mga Pilipino. And of course, again, I'm working with Love Team. Kailangan ko siyang gawing rom-com. Thank you. Angela, kanina sinabi ni Rapin na ang hirap pala na pagsuot pa lang ng paggamit mo lang ng prosthetic sa kanya, challenging na sa kanya. Ikaw, sa character mo, sa doing this role, ano naman ang challenge mo? Yung challenge ko po for this role, aside from yung mga responsibilities ko to drive, to learn the guitar, ang pinakamahirap po dito is yung maging sobrang lalim ng pain. Kasi on the surface, parang si Sarah, ano lang siya, she's just a sad girl. Pero it runs deeper than that. Malalim yung pain niya, malalim yung pinagdadaanan niya. And I had to carry that with me, na kailangan kong hawakan yun. Kasi kapag nakawala yun, wala na si Sarah. So, ang hirap all throughout our taping, parang I felt so heavy. Nararamdaman ko si Sarah, ang bigat ko. Parang I literally stepped into Sarah's shoes, and that was the hardest part for me. Kasi, although doon ako naging vulnerable ako kay Sarah. Bonus question lang kay Robin. Robin, paano kayo mas naging close ni Angela? At meron ba kayong memorable conversation during the show? Ano po parang palagi lang po kami may sariling mundo. Parang kahit anong sabihin ni Angela, naiintindihan ko na siya ngayon. Pero ano po, sobrang proud ako kay Angela. Yung mga sinabi niya talaga kanina na nahihirapan siya na maging Sarah, yung challenge siya. Sobrang namangha po ako kay Angela kasi pang ilang project pa lang niya to. Ako po nakailang workshop po ako, hindi pa po ako ganun kagaling. Si Angela, kung bago po ako sa pag-arte, si Angela mas bago po siya, mas onti po yung workshops niya, pero sobrang galing po niya dito. Ako, proud na proud po kay Angela. Yun po. Salamat. Okay, thank you so much. Ngayon naman po, ang susunod na mga katanungan ay magagaling kay Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Hi guys, ito. Yeah, first question po kay Direk muna.
Yung Our World Boy kasi is Korean film, di ba? Ano yung parang can you mention some of the scenes na parang ginawang Filipino or experiences para mas maging Filipino yung vibe without spoiling the story? Yeah. Okay. For example, may isang scene sa towards the end to, nagpakita sila ng snow. Wala naman tayong snow. So kailangan mo siyang isipan ng ibang context to show a Filipino context. And also, marami silang scenes na yung sabihin. Maganda yung location na. I mean, sobrang ganda ng Pilipinas. Gusto kong ipakita, kasi Korean yung original eh. Gusto kong ipakita yung Filipino adaptation kung gaano kaganda ang Pilipinas. At napakita naman namin sa pelikula. And also, may ginawa yung dalawang to, may pinagawa ko sa kanila na hindi ginawa sa original. Kasi nga rom-com. Kung ano man yun, panoorin na lang po natin sa January 14. Di ba na alam? Why? Okay, yung second question ko naman kila Rob and Angela. Kasi this is, Our World Boy is a monster film, di ba? So, kung magiging reverse yung role ninyo, halimbawa, si Angela naman yung magiging monster or creature, anong creature yung parang gusto yung maging siya? Anong creature? Hindi naman werewolf. Ano yung parang gusto mo? And bakit? Ako po gusto ko maging mermaid. Hindi po. Kasi, I really love yung mermaid folklore na they lure sailors, tapos they drown them, or something like that. Tapos they're good singers. But I just really want to swim super deep kasi sobrang ang daming parts pa ng ocean na hindi natin na-explore. And I feel like if I would be a mermaid, mas ma-explore ko yung dagat kasi I really love the ocean. Yan po. Okay, salamat po. Alright, interesting question. Thank you. Parang sinip, no? Yung lure ng sailors and then, yeah, that's bagay sa'yo. Okay, salamat po. Ngayon naman, we have 2 TikTok content creators in line, starting with Patrick Fresno, followed by our final na magtatanong Sabrina Santos. Patrick, you have the floor. Hello, Robin. Gusto ko lang tanongin, since meron na kayong mga play na characters from iconic series, ano yung pinaka-different characteristic na characters ng year na wala sa mga previous roles na play? Ang pagkakaiba po kasi dito is yung setting. Katulad po ng mga play ko characters before, they're modern students, high school students, or college students. This time, I'm playing a young woman from the 70s. So, isang part po dito is inaral kong babaan yung boses ko, ibahin yung intonation ko, yung pagsasalita ko, para hindi siya parang iPhone era, gano'n. And I think yung key difference talaga dito is that mas hinumanize ko para mas nakaka-relate sa tao. Kasi Wattpad is Wattpad, it's fictional, and they're not the real characters. So the way they think, it's not the usual, it's not common. So this time, they're real people. They're based off real people, kahit it's actually from a novel as well. Pero this time, mas relatable sila. And yun po talaga yung the thing that I worked on para mas maging makakonect sa audience. Yun po, salamat. Yes, Miss Universe. Okay, ako naman po wala talaga siyang pagkaparehas sa kahit anong ginawa ko. As in, walang-wala po siyang kaparehas. Parang lahat po ng yung mga ginawa ko pong serye, si Yuri, si Drake,
ano sila yung mga pogi, mga maangas. Dito po sa Werewolf Boy, parang wala po akong eksena na pogi ako. Wala talaga. Parang hindi po ako nag-makeup dito. Tapos yung dumi na nilalagay ko sa katawan ko, totoong dumi. Parang sinanay ko po yung sarili ko na nakapaa talaga. Para ma-feel ko yung location. Ma-feel ko yung na-werewolf talaga ako. So ibang-iba talaga siya sa mga dating nagawa ko po. Okay, kumbaga di-glam ka dito, no? Then, okay. Next, another TikTok content creator, Sabrina Santos. Hello, good afternoon. Hi guys. So my first question, yung plot kasi ng movie talks about loyalty and protecting each other forever. In real life, what if protecting someone meant you could never see them again? Would you still do it? Come again, sa baba, sorry. Again, yung theme kasi nung story is about loyalty and protecting each other forever. So in real life, what if protecting someone meant you could never see them again? Would you still do it? I feel like loving is a choice, but it's also not something you can easily control. So kapag na-in-love ka, and hindi mo siya mapipigilan, pero you always have that choice to opt out of that love or to stay in that love. And if I had the choice to love someone, even if that means leaving them for their safety, then yes, I would do it. Kasi gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. And that's what this film is all about. It's about unconditional love po talaga. Parang yun na din po yung sagot ko. Hindi ano sasabihin. Pinatagalog ko lang po. Opo. Hihintayin ko pa din po siya kahit ano mangyari. Kasi siya yung taong minamahal ko eh. Yun po. Short lang po sa akin. Matalino po kasi siya. Thank you. And then for my last question, if you could talk to your character, what advice would you give them? Okay lang po ba if hindi advice, more of like a message? Yes, okay. Sarah, I can't believe how strong you are, and I know you did your best to protect the person that you love the most. I admire how strong you are, and I hope to be somebody like you, na may paninindigan. Yun lang. Ako sasabihin ko, magsalita ka nga. Hindi, joke lang. Ano po? Ano lang, talaga, pagpatuloy lang ni Boy. Kasi ang sarap magmahal. Ang sarap maging... parang si Boy wala siyang kaalam-alam sa mundo. Ang ano lang, parang wala siyang problema, gusto na niya magmahal ng tao. Pagpatuloy lang niya. Yun lang. Thank you. Thank you. And last but not least, from Pep, Jojo Gabinete. Hi, Angela. Hello. Angela, yung pagiging singer mo na gamit mo dito sa movie, no? Anong reaction mo nung sabihin sa'yo na ikaw yung kakanta ng mga team song? Kinikilig po ako kasi masaya po ako and excited. First time ko pong lahat po ng songs na nagawa ko na it's usually with someone or with a group. I've never had a solo song before released ever. So parang nung sinabi sa akin na ikaw kakanta ng OST nito or may part sa movie na kakanta ka, hindi ako makapaniwala na parang hey, finally. Sobrang saya ko lang po talaga and kinikilig ako na maririnig ko na yung boses ko, like alone, like just me, just purely me, yun po. Paano mo binigyan ng bagong version yung Mahal Kita, Walang Iba? Hindi ka pa pinapanganak nung sumikat yung kanta, 1992. Grabe, sobrang ganda po ng kanta ito. And pinakinggan ko po yung iba't ibang versions niya. Binigyan din po ako ng demo kung paano ko po siya kakantahin. And yung atake ko po dito is more of like a lullaby na parang soft and mellow lang.
yun po yung ginawa ko. Para po maiba po siya sa ibang versions. Maganda yung version. Tapos, sa mga past interview namin sa'yo, palagi mong kinukwento yung suporta ng tatay mo sa'yo, di ba? So ngayon nandito yung tatay mo, ano yung mensahe mo para sa kanya? Hi, Papa. Alam ko madalas hindi tayo nagkakasundo at madalas makulit ako, masakit ako sa ulo. Pero I just want you to know that one of my biggest motivations sa trabaho ko ay ikaw, si Kuya, kasi I want to give you the good life that you deserve. And I really love you. I'm grateful sa'yo na lagi kang pumapasada kahit nahihirapan ka na. Andito lang ako para sa'yo. Pagpasensyahan mo na ako. And I love you. I love you so much. When you say pumapasada? Pumapasada kasi yung papa ko po ay Grab driver po. We have a Grab business. Grab operator din po siya. And sa totoo lang po, kahit nahihirapan po si papa, siya po yung nagbabayad ng tuition ko. Tapos siya po yung nagbabayad ng bills before I had jobs. Kahit malaki na po ako, siya pa rin po. And nasabi ko na po to before, ang pangarap ko dati ay maging artista, magka-movie, magka-series. Now that I'm here, ang pangarap ko po is mapag-retire ko po yung papa ko. Masabi mo na. Yes po. Pero, inihatid kayo rin niya sa mga shooting, taping. Yes po, very supportive po papa ko. Kahit may biyahe po siya, susunduin niya po ako lagi. Ayan po si papa ko. Love you! Thank you. Thank you po. Alright, maraming salamat po. That's so nice to hear about Angela. Okay, meron lang po tayong pahabol na press. We have from Anong Ganap, Erwin Ogawa. Hello, it's me. Again, Erwin Anong Ganap. Pahabol talaga. Okay, so last na kayo. So, kina Miss Candy muna. Miss Candy, I'm sure matagal na kayo sa industry and marami na nakasama ng mga big artists. So, anong best advice nyo para sa mga newbies for longevity sa business? Best advice? Commitment, disiplina, saka pakikisama. Matutong makisama. Maging mabait sa lahat. When I mean sa lahat, sa lahat. Sa lahat talaga. And especially sa yung mga tao, sa lahat. Sa lahat talaga. Kasi maliit lang ang industriya nito. Huwag tayong gumawa ng kaaway. Isipin mo ang industriya nito, bawat tao na makasalubong mo, kakampi mo. Yun lang. Thank you. And Joel, last question na. From hit series, ano naging adjustment nyo sa paggawa ng itong movie na to? From doing series, a hit series? My experience with taping series is that every other day po siya. So may time kayo, you have a break. And with shooting a film, it's different, lalo na pag lock-in po. First time ko po mag-lock-in taping. Iba po yung pressure, iba yung kaba kapag nasa set ka na kasi kailangan alam mo na yung gagawin mo. Kailangan, alam mo na yung character mo, dapat ginawa mo yung assignment mo, kundi wala. So, hindi ka pwede maging cause of delay. Hindi ka pwede maging pabigat sa iba. You have to carry your own weight. And hindi ka na i-baby dito, matanda ka na, go. So, ito po yung, kasi diba po sa series po, medyo may alalay pa, ganyan kasi first ever kong series. Dito po sa film na to na, go, malaki ka na. Parang alam niyo po yung sa bisikleta, pinush ka na. So, gano'n, kaya mo na yan. So, iba po yung, mas mahirap siya. And ayun na po, mas mahirap po siya, mas challenging po siya. Mas binigay ko po yung best ko dito. Sa totoo lang po, aaminin ko, hirap na hirap po ako umiyak. Which is super weird, kasi iyakin akong tao. Pero kapag may camera na, andyan na yung director, kapag pinapaiyak na ako, bakit parang natutuyo yung mata ko? Bakit parang ayaw na lumabas? Kahit nandun yung emosyon, yung luha wala. So,
This time, I learned how to hold on. Hindi bumitaw. Kasi yun yung bumibitaw ako eh. Kapag andyan na, biglang bitaw. This time, talagang pinukpok ko yung sarili ko. Hindi. Kailangan hold on ka dyan. Huwag mong bibitawan. Yes, correct. And Robin, from series to movie. Magkalayo po series sa movie. Iba yung atake ng pag-arte mo. Iba yung bilis na shooting. Mas konti yung shooting days. So kailangan mas matapos nyo. Kailangan lahat kami masunurin. Lahat kami aral namin yung ginagawa namin. And mas pagod po ang mga tao sobrang pagod po ang mga tao sa pelikula. Kaya dapat kami, mabilis kami kumilos. Kasi kung pagod na po kami, mas pagod sila. Mas mahirap po yung ginagawa nila kaysa sa amin. Kami po gagawin na po lahat nila para sa amin. Kumbaga, gagawin na lang namin, isaharap sa camera. Pag pangit pa yung pinakita namin, kawawa sila. Pagod na sila kami, yun lang gagawin namin. And last question kay Angela. Na-mention mo earlier na ikaw halos lahat kumanta ng mga songs. Di ba dito parang OST? Eh narinig ko kanina ang ganda ng version mo ng Mahal Kita, Walang Iba by Audie Alcacid. Yung classic yun. Kung may sasabihan ka ng Mahal Kita, Walang Iba, sino yun? Ito pong katabi ko. Yes! The best. And Robby, Mahal Kita, Walang Iba? Mahal ko din po siya. Yes! The feeling is mutual. Yun na. Okay, good luck, best of luck, and see you around. Thank you po. Okay, thank you so much. We do have additional questions from the press. Kaunti lamang po also for the info na rin of your fans. Robin and Angela, may mga shows at balak ba kayong mag-ikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas to promote a Werewolf Boy? Yes, actually, this week po, nag-tour po kami sa Cebu, and last week po sa Gapan and sa Dumaguete, and we continue to aim to move around para mas maka-reach po kami ng maraming tao. Marami po kayong kaabangan, so follow Vivo Films, Vivo One on IG and Facebook for more updates din po. At meron din po kayong kaabangan na bago sa February. Excited na po kami i-announce yan, but that's all we can say for now. Yes, sa Vivo One po. Abangan nyo yun sa Vivo One, kikiligin kayo. Taan yun, ang saya-saya. Ang dami namin napupuntahan na iba't ibang lugar para makapag-promote ng Werewolf. Nakakasakay na ako ng airplane. Dati naka-tricycle lang ako. Tapos ngayon nasaya nakakapag-airplane na, diba? Thank you, Lord. Thank you. Okay, and final question. This is for everybody. Anong takeaway o mararamdaman ng mga manonood after watching a Werewolf Boy? And then segue na rin natin sa invite sa ating audience na manood ng movie nyo. Let's start with Miss Candy and then direct. Sorry, the question was, anong takeaway o mararamdaman ng mga manonood after watching a Werewolf Boy? And then segue to invite na rin po. Okay, takeaway. Ang masabi ko, you will love your family after this. More. You will love your family more and you will love your pets more. Hindi totoo. Hindi totoo. Kasi yun talaga ako. Kasi pagkatapos gawin to, talagang miss na miss ko talaga yung mga grabe. Talaga. Sobra. Yun talaga yung feeling ko. Yun talagang, they are not just pets, but they are family. They are family. Yung any pet that we see outside na wala sila, yung mga ano, parang gusto kong punta yung bigla ng shelter, umabot ako sa ganyan. Yung gano'n yung feeling ko. Diba? They have emotions. Every human being has emotions and we can love more than we think that we can. I think that is the takeaway. So please do watch our movie, A Werewolf Boy, on January 14. Very well said. Thank you. Direct? Trivia lang na ang isang wolf ay isang mate lang siya sa buong buhay niya. Isang mate lang hanggang mamatay siya. Yun ang pinipili niya. So, feeling ko, ang message ng A Werewolf Boy is really, yung sinabi ko kanina, love waits. Love really waits. Kahit gaano katagal yan, pag mahal mo yung isang tao, whether dekada, mag-aantay ka para sa kanya.
So, maraming salamat po. On January 14 next year, opening ng Viva, A Werewolf Boy. Salamat po. Salamat po, Angela. Actually, nasabi na po nila, pero I think mine would be love endures. You know, kapag mahal mo yung isang tao, kahit masakit, gagawin mo, di ba? So, yun lang po. I hope you guys watch it because there's more to it than sa mga sinabi namin. Sana ma-enjoy niyo po kasi talaga po pinuhos po namin dito yung hearts namin and yung passion namin sa project na ito. Sana po magustuhan niyo po. January 14, guys. Ako naman po, hindi ko pa ito napapanood, pero sure ako na maiiyak kayo dito. Kasi habang ginagawa pa lang namin, talagang sobrang emotional ako. Never ako hirap po ako umiyak sa mga ginagawa namin ni Direk Chris. Pero dito sa pelikulang to, parang kakausapin lang ako ni Direk na, oh boy, ganyan-ganyan. Naluluha na ako. Kawawa si boy. Parang after niyo mapanood to, feeling ko lalabas kayo ng pamilya nyo, magbabakasyon kayo, marirealize nyo yung sacrifices ng mother and father nyo. Very family movie siya. Tapos mapapa-adapt din kayo ng aso. Pagkatapos yung pinanood to, ang sarap mag-alaga ng aso. Ayun po. Sa January 14 na po yan at Cinemas Nationwide, panoorin niyo po ang Werewolf Boy. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wow, what a great Q&A. Palakpakan naman po natin ang ating cast and director. Thank you so much.